Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, tuloy lang natin yung akida. So nandito pa rin tayo sa Babu Syafa'ah, yung chapter tungkol sa pamamagitan. Kagabi, nasimulan na natin matalakay, Mahiya syafa'atul lati nafahal Quran. Ano ang syafa'ah na itinatanggi ng Quran? At ito nga, maka na fiha syirkun kama taqaddam. Ang anumang syafa'ah na mayroong pagtatambal kay Allah. Ibig sabihin, yung tao na ito ay humihiling ng pamamagitan ng anuman o sino man na siya ay nagtatambal kay Allah. Ibig sabihin, sinasamba niya rin talaga yung kanyang kinuha bilang tagapamagitan. Sinasamba niya. Katulad ng mga santo, anghel, si Isa alayhis salam, si Mama Mary, lahat yun ay mga kinukuha ng mga kuffar bilang tagapamagitan, pero sinasamba rin talaga nila sila. So merong aya na banggitin natin kagabi, وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ. Babalaan mo sa pamagitan ng Quran yaong mga natatakot na sila ay titipunin sa harap ng kanilang Panginoon. Sa araw na yaon, laysa lahum min dunihim waliyyu wala syafi'. Sa araw o sa panahon ng paghaharap nila o pagtayo nila sa harap ni Allah, ay wala silang liban kay Allah na kakampi o tagapamagitan. Wala silang kakampi o tagapamagitan doon kay Allah. Sa sumunod na nabanggit dito, man huwal mukhatabu bihadihil ayah, wa ma huwal indaru, wa mal muradu billadina yakhafun. So, sino ang mukhatab dito? So, dito, wa-andir. Yung andir, ito ay amar, pautos. At ang pautos ay palaging ano? Second person, may kausap ka. Okay? Pero may piling pagkakataon na maaaring magiging third person. Halimbawa yung falyadhab, falyattakillah, o marapat na umalis siya o marapat na katakutan niya si Allah, pwede. Third person niya, pero pautos. At pwede rin naman siyang maging first person. Falnadhab, dapat na tayong umalis. Pero sa ganitong siga, andir, ito ay mukhatab. Ang lahat ng amar, ang original nito ay mukhatab, second person. Ang subject, yung kausap nung nag-uutos. Kasi nag-uutos dito, siyempre si Allah, wa-andir bihil ladina yakhafun. Sino daw ang tinutukoy dito na andir? At sino yung tinutukoy dito na ipagbababala? At sino yung mga tinutukoy na silang mga natatakot? At din, wa ma huwal mundiru bihi. So ano yung gagamitin upang takutin sila? Udkur munasabata hadihil aya lil bab, at banggitin kung ano ang kinalaman ng aya na ito sa kabanata. So yung aya na ito ay matatagpuan sa Suratul An'am, chapter 6, verse 51. So sinabi ni Shaykh rahimahullah, al-mukhatabu ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam. Ang kausap dito ni Allah, ito ay direktang nakatuon kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inutusan ni Allah si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magbabala. Wal indaru, so tinatanong nga dito, wa ma huwal indar? Anong ibig sabihin ng indar? Ang indar, huwal li'lamu bi asbabil makhafa wat tahdhiru minha. Ang indar, ito yung pagpapahayag, pagpapabatid ng anumang bagay na dapat nakatakutan ng kausap mo. O binababalaan mo siya laban dito. Sing indar ay babala o pananakot. Maaari ding banta.
babala, pananakot, banta, maaring maging kahulugan yun ng indar. Diba? At yung indar, ito na yung kabaligtaran ng bushra. Bushra, magandang balita. Indar, babala. Okay, katulad doon sa aya. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. Hindi ka namin sinugo, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di ba na lamang na para sa lahat ng tao ay bashir, tagapagbigay ng magandang balita, at nadhir, tagapagbabala. So dito galing yun. Magkaugnay sila, yung nadhir at yung indar. وَالْمُرَادُ بِالَّذِينَ يَخَافُونَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ. At ang tinutukoy dito na silang alladhina yakhafuna ay yuhsharu ila rabbihim. Silang mga natatakot, natitipunin sila sa harap ng kanilang Panginoon. Siyempre sila yung mga mananampalataya. Ang kuffar, hindi nila kinatatakutan nito kasi wala naman silang pinaniniwalaan tungkol dito. Ang marami sa kuffar, hindi nga naniniwala na may Allah o may Diyos o may Panginoon. Ang marami sa kuffar, hindi naman sila naniniwala na may Panginoon o hindi rin sila naniniwala na mayroong araw ng paghuhukom, so hindi nila yung katatakutan. Ang tanging matatakot lamang sa anumang bagay ay ang nakakaalam tungkol sa bagay na ito at nakakakilala sa panganib ng bagay na ito. Ito yung kahulugan doon sinabi ni Allah, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Natalakay na natin ito doon sa Adabul Muta'allimin. Ang tanging mayroong takot kay Allah ay yaong mga ulama lamang. Ang mga may tangan ng kaalaman, sila lang ang natatakot kay Allah. Kasi walang nalalaman, wala yun. Wala siyang pakialam doon. Okay? Bawa yung tao, hindi niya alam na mapanganib pala pumunta sa isang lugar, pupunta siya doon, wala siyang katatakutan doon. Pero yung tao na nakakaalam, katatakutan niyang pumunta doon. Okay? So yung tao, halimbawa, hindi niya alam na mapanganib pala ang leon, hindi niya katatakutan ng leon. Pero yung tao na alam niya na mapanganib ang leon, hindi siya lalapit doon. Kaya mahalaga ang kaalaman. Ang kaalaman, ang ugat ng ating iman, inshallah. Wal muradu billadhina yakhafuna humul mu'minun. Ang tinutukoy sa mga may takot dito, ang mga mananampalataya. Wal mundiru bihi huwal Qur'an. At ang ipangbababala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayon sa aya na ito'y walang iba kundi ang Quran. Yun nga, wa andir bihi alladhina yakhafuna ay yuhsharu ila rabbihim. Sinasabi ni Allah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, magbabala ka sa pamagitan ng Quran, babalaan mo yaong mga natatakot na sila ititipunin sa kanilang Panginoon. Laysa lahum min dunihim waliyyu wala syafi', sa araw na wala silang matatagpuan liban kay Allah na kakampi o tagapamagitan. Wa munasabatul aya lil bab, at ang kinalaman daw ng kabanata na ito o ng aya na ito, ng talata na ito sa kabanata, annaha dallat ala annal mu'minina alladhina akhlasu niyatahum wa amalahum lillahi tarakut ta'alluq alal awliya'i wasyufa'a. So, ang kinalaman ng aya na ito sa kabanata tungkol sa syafa'ah, na ang mga mananampalataya na silang mga nagdalisay sa kanilang mga layunin at nagdalisay sa kanilang mga gawain, alang-alang lamang kay Allah o para lamang kay Allah o para lamang sa kaluguran ni Allah, na pareho nilang ginagawa ang gawaing pagsamba, itinutuon nila ito kay Allah, nataliwas sa syirkun akbar at ginagawa nila ito alang-alang kay Allah sa kaluguran ni Allah, nataliwas ng syirkun asgar, sila ang mga mananampalataya, tarakut ta'alluqa alal awliya'i wasyufa'a. Dahil sa kanilang pananampalataya, iniiwan nila ang pananalig sa mga awliya, sa mga santo. Technically, ang kahulugan ng awliya, kakampi. At yun naman talaga yung mga santo. Yung mga santo, sinasamba ng mga tao dahil kinikilala nila mga ito nakakampi. Na dumarating sa panahon na kinakailangan nila ang tulong nila. Kaya sila tinatawag din na awliya. Kahit sa mga Muslim, may mga ligaw na sekta, naniniwala sila na may mga awliya na tutulong sa kanila liban kay Allah kapag sila ay nasa panganib, nasa sakuna.
shirk yun. Kahit kinikilala pa nila kanilang mga sarili bilang Muslim, shirk yun. At syempre, hindi naniniwala ang mga mananampalataya sa mga syufa'a, mga mamamagitan, liban na lang syempre sa pinagtibay ni Allah na maaring mamagitan para sa kanila. So meron pang isang aya na binanggit, mamana qawlihi ta'ala, kul lillahi syafa'atu jami'a. Sabihin, kay Allah ang syafa'ah, ang pamamagitan, lahat-lahat. Kay Allah ang pamamagitan, lahat-lahat. So dito, pinawalang saysay ni Allah ang lahat ng pamamagitan. Ito ay nasa Surah Az-Zumar, verse 44. Ito ay nasa Surah Az-Zumar, verse 44. Kul lillahi syafa'atu jami'a, lahu mulku samawati wal ardi, thumma ilayhi turja'un. Kay Allah ang lahat ng pamamagitan, sa Kanya ang pagmamayari sa kalangitan at lupa, sa Kanya kayo ibabalik muli. So ang kahulugan daw nito, yung nga itinanong, ishrah hadhil aya wa bayyin sababun nuzuliha, ipaliwanag daw ang aya na ito at linawin o tukuyin ang dahilan kung bakit ito pinababa ni Allah o ipinahayag ni Allah. So dito na sa aya na ito paglilinaw, sinabi ni Sheikh rahimahullah, akhbar Allah Ta'ala anna syafa'ata innama taqa'u fil akhirati bi'idnihi. Ang pamamagitan na tinatanggap sa Islam o bahagi ng katuruan sa Islam, mangyayari lamang ito sa kabilang buhay, sa araw ng paghuhukom. Walang syafa'ah na mangyayari dito sa mundo, syafa'ah sa kahulugan ng kumbaga pagdudulot ng kabutihan mula kay Allah, na sa pamagitan ng dasal ng tao sa mga awliya o syafi na hindi naman pinahintulutan ni Allah. Siyempre hindi nga mangyari yun. Kung mangyari man yun, hindi rin yun pahintulutan ni Allah na mangyari dahil ito ay pagbibigyan lamang doon sa araw ng paghuhukom. Wa sababu nuzuliha anna al-musyrikina qalu ma na'budu awthanana illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Ang dahilan ng pagkakapahayag sa aya na ito, itong tugon ni Allah doon sa mga musyrikin na nagsasabi, hindi namin sinasamba ang mga rebulto namin, liban na lamang upang ilapit nila kami kay Allah ng pagpapalapit. So dito, yung pagpapalapit dito ay hindi lamang pagpapalapit sa anyo ng tawassul, ito ay syafa'a na rin. Ito ay syafa'a na rin. Kasi sila ay sumasamba na talaga doon sa kanilang mga itinatambal kay Allah at kinikilala nila bilang mga tagapamagitan. So meron sumunod na aya sa Surah An-Najm verse 26. Wa kam min malakin fis samawati la tugni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dana Allahu liman yasha'u wa yardah. So sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala doon sa naunang aya, فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى, kay Allah ang akhirah at kay Allah ang ula, ang nauna, ang mundo na ito. وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى. So napakaraming mga anghel sa kalangitan na ang kanilang pamamagitan ay walang saysay, liban na lamang sa kung ano ang pahintulutan ni Allah mula sa sino man na kanyang kaluguran. Ibig sabihin, tatanggapin mula sa sino man na tatanggapin ni Allah ang kanilang pamamagitan. So meron tinukay dito na dalawang bagay para tanggapin ang pamamagitan. Ang pahintulot ni Allah at ang pagtanggap ni Allah sa pamamagitan ng sino man na yon na namamagitan. So sinabi, udkur wajhad dalala min hadhil aya. So ano daw ang tinutukoy sa aya na ito? Yung wajhad dalala, ano yung aral o sa anong usapin magagamit natin ang aya na ito bilang dalil insyaAllah. So sinabi ni Sheikh rahimahullah, wajhad dalalati annahu idha nafallahu syafa'at al-malaika al-muqarrabin
bigayri idnihi waridahu fakayfa tarjuna ayyuhal jahilun syafa'ata hadihil andad indallah. So yung usapin na pwedeng magiging dalil ito, ibig sabihin yung aral na makukuha sa aya na ito. Ang aya na ito ay tumutukoy na kung pinawalang saysay ni Allah ang syafa'a ng mga anghel, pamamagitan ng mga anghel na malalapit sa Kanya, kung ang kanilang pamamagitan ay hindi niya pinahintulutan at ang pamamagitan nila ay hindi niya kinalugdan o hindi niya tinatanggap, so paano pang naghahangad ang mga mangmang ng pamamagitan ng sino mang itinatambal nila kay Allah? Okay? Kung yung anghel nga na malapit kay Allah, hindi niya tinatanggap ang pamamagitan, liban na lang sa pahintulot niya at pagtanggap niya, paano pa kaya yung hindi tinatanggap ni Allah? Okay? Rebulto, nakahoy, plastic, bakal, hayop na sinasamba ng tao, mga kathang-isip nila ng mga Diyos, o kapwa natin tao na ginawa nilang santo, mas hindi tatanggapin ni Allah ang pamamagitan nila. Wa huwa lam yashra' ibadataha wala adina fiha bal qad naha anha ala alsinati jami'i rusulihi wa anzala bin nahi an dalika jami'u kutubihi. Si Allah hindi siya nagsabatas ng kahit anong gawaing pagsamba para sa mga rebulto o estatwa o Diyos-Diyosan. At hindi siya nagpahintulot dito. Bagkus siya ay nagbawal dito sa pamagitan ng pananalita ng lahat ng kanyang sugo. Ang lahat ng sugo ni Allah ay nagbawal sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. At ang lahat ng kanyang aklat na ipinahayag ay pawang mga nagbabawal sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Lahat ng ipinahayag ni Allah na aklat ay nagbabawal sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. So mayroong isang aya uli na may kinalaman sa syafa'a. Ito ay nasa Surah As-Saba, verse 22. Surah As-Saba, verse 22. So doon sa aya, Qul udu'ul ladina za'amtum min dunillahi la yamlikuna mithqala darratin fis samawati wala fil ard. Wa ma lahum fihima min syirkin wa ma lahu minhum min dhahir. Wa la tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adina lah. Okay, sa dalawang aya ito. Yung unang aya, sabihin mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, udu'ul ladina za'amtum min dunillah. Kayong mga pagano, kayong mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, magdasal na kayo sa sino mang inaangkin ninyo na katambal ni Allah. Sila ay hindi nagmamay-ari ng kahit katiting na anumang timbang sa kalangitan o sa lupa at wala silang anuman sa kalangitan at lupa na anumang bahagi dito. At sila ay hindi taga-suporta ni Allah. Ibig sabihin, walang pangailangan si Allah na anumang suporta nila. So sinasabi dito ni Allah, sabihin mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nadasalan na nila lahat ng kanilang mga sinasamba. Kasi wala namang mangyayari. Wala talagang mangyayari. Wala silang anumang kakayanan o pag-aari o kapangyarihan sa kalangitan o lupa kahit katiting. Wala ngang kakayanan ng mga rebulto na ito na lumikha ng kahit isang butil ng buhangin. Wala. At sila ay walang anumang bahagi sa kalangitan at lupa. Ibig sabihin, wala silang bahagi sa kalangitan at lupa. Wala silang anumang rububiya at uluhiya sa alinmang bahagi ng kalangitan at lupa. Walang rububiya, ibig sabihin, wala silang kahit isang butil ng buhangin na pag-aari at wala silang kahit isang butil ng buhangin na sumasamba sa kanila. Wala. At sila ay hindi tumulong kay Allah na kahit na ano sa pagkakalikha, sa pamamahala sa kanyang mga nilikha, sa pagmamayari sa kanyang mga nilikha at pagtutustos sa kanila.
wala silang kahit ano, walang kwenta ang mga dinadasalan nila liban pa kay Allah. At dahil walang kwenta mga yun, wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adina lah. At walang saysay ang pamamagitan ninuman sa pagitan ng tao at kay Allah, liban na lang sa sinuman na pahintulutan ni Allah. Ito yung karugtong ng naunang aya na binasa natin sa kabanata na ito, ng Shafa'a. Ito yung karugtong niya, o yung nauna sa kanya. So dito, yung tinutukoy dito na dadasalan, o sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dasalan na nila ang mga sinasamba nila liban kay Allah. So lilinawin natin, hindi dito nag-uutos si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng shirk. Okay? Baka sabihin ng tao, baka sabihin ng kambal, ba't si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam inuutusan niya yung mga tao na mag-shirk? Hindi. Hindi siya nag-uutos dito na mag-shirk. Hinahamon niya ang mga tao na kung totoo yung kanilang mga sinasamba, didasalan nila. Okay? Yun ang pinapasabi sa kanya ni Allah. Hindi nalulugod si Allah na siya ay pagtatambalan. Hindi nalulugod si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pagtatambalan si Allah. Okay? Hindi sila nag-uutos dito na magtambal ang tao sa pagsamba kay Allah. Ito ay hamon. Ito ay hamon. Okay? Kinamumuhian mo yung bagay na yon, pero gusto mong hamunin yung tao, sige nga, kung kaya mo, gawin mo. Okay? Sasabihin ng tao, halimbawa, susuntukin ka niya, ayaw mo yung susuntukin kanya, di ba? Pero sasabihin mo sa kanya, sige nga, gawin mo. Hindi niya yun magagawa kung alam mo na hindi naman talaga niya magagawa. At mas alam ni Allah na wala talagang maidudulot na anumang kabutihan ang mga sinasamba nila ng mga Diyos-Diyosan. So itong mga tinukoy ni Allah, min dunillah, min gairillah, liban pa kay Allah. Okay? At yung mithqala dharra, waznu namlatus sagira. Na yung dharra, yung nasa ano nga, yung Suratul Zalzala, yung faman ya'mal mithqala dharra, yung dharra actually, so tinatranslate natin siya minsan as katiting o kasing timbang ng atom, pero ang dharra, katulad na nabanggit ko nung nakaraan, waznu namlatun sagira. Waznu namlatin sagira, ang dharra ay timbang ng maliit na langgam. Kasi yung maliit na langgam na minsan puti, minsan itim na mabilis kumilos na hindi natin halos nakikita, yun yung tinatawag na dharra. Tinatawag din yan na dharra. At yung shirk dito, syempre, ang tinutukoy dito, musyaraka, pagiging bahagi o kasama ni Allah sa paglikha o sa rububiyya at uluhiyya, hindi sila kasama ni Allah sa anuman sa rububiyya o uluhiyya. Wala silang bahagi sa paglikha ni Allah o pagtutustos ni Allah. At syempre, wala silang bahagi sa pagsamba kay Allah. Kaya walang anumang gawaing pagsamba ang pwedeng itutuon sa iba paliban kay Allah. Lahat yun kay Allah. Okay? Ngayon, kung merong Diyos-Diyosan na merong bahagi sa pagkakalikha, na alam naman natin na wala, kung meron man, wala pa rin dahil kay Allah pa rin ang uluhiyah, lahat-lahat. At yung dahir na tinutukoy dito, mu'in. Ibig sabihin ng mu'in, tagatulong. Wala silang itinulong kay Allah na kahit na ano, sa paglikha o sa pamamahala sa kanyang mga nilikha. Kasi lahat sila ay nilikha lang din. At pawang naghahangad lamang kay Allah. Ibig sabihin dito, sina Isa alayhis salam, si Mama Mary, yung mga anghel, naghahangad lang din sila ng biyaya ni Allah. Pero syempre mga rebulto at iba pang kathang isip ng mga tao, hindi ngayon umiiral. Hindi talaga sila umiiral, so wala talaga silang bahagi sa rububiyya o uluhiyya. So yung aya na ito, panghuli inshallah, kasi pagkatapos nito ay panibago ng chapter. Maganda itong chapter na ito na susunod. Innaka la tahdi man ahbabta. Tunay na ikaw ay hindi naggagabay sa sinamang naisin mo. Hindi porke gusto mong gabayan ay magagabayan nga. At ang sababun nuzul ng aya na ito, sinasabi ng ilang mufassirin, syempre yung si Abu Talib.
na ikinalungkot ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na namatay si Abu Talib na hindi Muslim, at sinabi sa kanya ni Allah, hindi ka maggagabay, hindi ikaw ang maggagabay sa sino mang naisin mo na magabayan. Si Allah pa rin ang naggagabay. So ngayon, panghuli dun sa aya na ito, nafallahu fi hadhihi al-aya kullama yata'allaqu bihi al-musyrikun min dunihi. Sa aya na ito ay ang pagtanggi ni Allah sa anumang iniugnay sa kanya ng mga nagtatambal kay Allah. Fanafa an yakuna li ghayrihi mulkun aw kastum minhu aw yakunu awnan lillah. Si tinatanggi ni Allah ng anumang itinatambal sa kanya ay merong pagmamayari o kasama ni Allah na nagmamayari o merong bahagi sa kanyang pagmamayari o kaya ay tumutulong kay Allah sa kanyang pamamahala sa kanyang mga nilikha. Wala silang kahit ano na ganito. Kaya wala silang karapatan na sila isasambahin dahil ang uluhiyah ay resulta ng rububiyah. Kung itong mga sinasamba ng mga pagano ay walang rububiyah, na kahit na ano, wala rin silang karapatan sa uluhiyah. Okay? Dahil ang uluhiyah ay resulta ng rububiyah. Okay? Baka natatawa, bayariin na naman ako ng kabal, sabihin, baliktad na rin sinabi ko. Ang uluhiyah ay resulta ng rububiyah. Walam yabka illa syafa'atu walam yabka illa syafa'a. Okay. Ano bang ibig sabihin dito? An yakuna awnan lillahi walam yabka illa syafa'at. Fabayyana annaha la tanfa illa liman adina lahu ar-rabb. Okay. So lahat ngayon wala. Wala silang share sa rububiyya o uluhiyya. At syempre wala rin silang syafa'ah. Okay? At walang didulot na anumang kabutihan ang mga ito, mga pamamagitan ng mga ito, liban na lang sa pahintulutan ni Allah. Okay? Pero syempre alam na natin, tukoy na kung kaninong syafa'ah ang pahintulutan ni Allah. Yung kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung sa mga syahid, syafa'ah ng Quran at iba pang merong dalil dito. Pero sa mga Diyos-Diyosan, wala talaga. At hindi sinabi ni Allah, fanafal mulk wasyarika wal mudahara wasyafa'at allati yatlubuha al musyrik. So si Allah, itinanggi niya ang anumang pag-aari, ang anumang pakikibahagi, o anumang pagtulong, o anumang pamamagitan ng mga itinatambal nila kay Allah. Lahat yun ay itinanggi ni Allah. So wala yung mga Diyos-Diyosan na mga sinasamba nila, walang pag-aari na kahit na ano, walang bahagi sa nilikha ni Allah o sa rububiyya o uluhiyya na kahit na ano. Wala silang itinulong kay Allah na kahit na ano, at wala silang syafa'ah o pamamagitan na kahit na ano. Siyempre sinabi ni Allah, dun sa kahulugan ng sinabi ni Allah, wa athbata syafa'ata la nasiba fiha li musyrikin wa hiya asy-syafa'atu biidnihi. At si Allah ay nagpatibay sa syafa'a na siyempre wala nang bahagi dito ang mga nagtatambal kay Allah. At ito yung syafa'a na pahihintulutan ni Allah. Kasi hindi pahihintulutan ni Allah ang anumang syafa'a ng musyrik o ng anumang itinatambal ng musyrik. At panghuli, wasyahidu minal ayati lil bab, at ang kinalaman nga ng aya na ito sa chapter na ito tungkol sa pamamagitan, syafa'a, wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adinala. Na walang saysay o pakinabang ang pamamagitan nino man kay Allah, liban na lang sa sino man na pahintulutan niya. Liban na lang sa sino man na pahintulutan niya. Tukoy na nga ang mga ito sa mga batayan. At yung mga Diyos-Diyosan, wala silang tatanggapin o walang tatanggapin si Allah mula sa kanila na anumang pamamagitan. Walillahi subhanahu wa ta'ala, wallahu subhanahu wa ta'ala,
a'lam. Si Allah ang higit na nakaalam. Alhamdulillah. So tutuloy natin ito next week inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.